Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Maltz TV. Paghahanda kaugnay ng posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan, iniutos ng AFP mga kababayan. No? At AFP, sinabing posibleng madamay ang Pilipinas sa gulo ng China at Taiwan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Ay, so tanongin natin ang pulso ng bayan, no? Ano sa opinion ninyo mga kababayan? Ano ang inyong palagay, no? Gagawin ba ng China ang pagsalakay po sa Taiwan mga kababayan? At sinasabi nga po ng China sa iba pang mga balita na kahit anong mangyari, kumbaga by hook or by crook, mga kababayan, ay kukunin po nila ang Taiwan, no? Gano, ano sa palagay ninyo? Gagawin ba yan ng China? At eto bang Taiwan ay yuyuko na lang sa China o papalagan nila? No, eto nga pagbabanta na to ng China o yung babala ng China sa kanila na kapag hindi sila sumunod sa kagustuhan ng China, no, bahala na si Batman. Kawawa naman si Batman. Gegerahin sila ng China mga kababayan para lang makuha yung Taiwan. No? I-comment sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Right? So alamin natin, no, ano nga ba ang naging utos ng AFP at ano nga ba itong paghahanda na gagawin ng AFP kaugnay nga po ng tumataas na tensyon, no, diyan sa pagitan ng China at ng Taiwan. Alright, let's go. Palawigin ang sphere of operations at maghanda para sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ang bilin NOLCOM, pinaghahandaan ng AFP. No, pinaghahanda ng AFP sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan mga kababayan dahil napakalapit nga po, no, ng Taiwan sa Pilipinas. Nasa 140 kilometers lamang ata, no, ang pagitan natin hanggang doon sa pinakadulong isla ng Pilipinas hanggang doon po sa Taiwan. At posible nga po mga kababayan na kung magkaroon ng malaking gera, no, sa pagitan ng China at Taiwan at talaga namang pupuwersahin ng China ang pagkuha po sa Taiwan, no, madadamay talaga tayo dyan. At isa nga po sa number 1 na maapektuhan dyan ay yung mga OFW na mga kababayan natin na nandiyan dyan po sa Taiwan mga kababayan. Okay, so ano yung gagawin na hakbang ng ating gobyerno dyan? ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga sundalo, partikular sa Northern Luzon Command sakaling salakay ng China ang Taiwan. Kasunod ito ng ginagawang military exercise ng China sa palibot ng Taiwan. Sa pagdiriwang ng ika-38 anibersaryo ng NOLCOM kahapon, hinamon ni General Browner ang mga sundalo na maghanda sakaling magkaroon ng ganitong senaryo bilang ang Northern Luzon Command ang pangunahing nakatutok sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Okay, so eto mga kababayan, makikita natin na maging ang AFP, no, hindi po baga nakarelax lang, no. Nababahala din sila at nag-aalala rin sila, no, sa posibleng mangyari. Baga yung mga posibilidad, no, pinag-aaralan din nila. Baga nag-iisip sila ahead of time din. Di ba? Na baka nga sakaling sa ginagawa na to ng China, diyan po na mga pagsasanay nila o yung military drill, yung mga military exercises nila na ginagawa diyan sa paligid ng Taiwan, posibleng mauwi po sa isang malaking gera. Diba? So yun yung mga posibilidad na pinag-aaralan po, no, o pinaghahandaan ng ating AFP. Diba? At para maging aware din yung ating mga kababayan. Baka bandang huli, ayan na yung gulo, andyan na yung gera, o tsaka pa lang tayo mag-iisip, no, ng ating mga gagawin. Which is mas maganda ngayon, no, nagpaplano na sila ahead of time. Diba? Mas maganda po yun mga kababayan kaysa naman andun na. No, nagkakagulo na, tsaka pa lang tayo mag-iisip, no, ng strategy natin, di ba? Hindi maiaalis talaga yung posibilidad, no, o yung pangamba na gawin yan ng China, lalo na napakarami po, no, ng mga pinadala na puwersa ng China doon po sa paligid po ng Taiwan, lalong-lalo na dyan sa Taiwan Strait. At nandun din mga kababayan yung isa sa aircraft carrier po ng China.
'Di ba? So nababahala talaga ang Pilipinas, hindi lang po Pilipinas 'yan, buong mundo ang nakatutok diyan sa mga pangyayari po diyan. Aniya kung mayroong mangyayari sa Taiwan, maaapektuhan din ang bansa dito lalo na't libo-libong Pilipino ang nasa Taiwan. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Okay? So extend na natin yung sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. There are 250,000 OFWs working in Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. Ayon kay General Browner, kailangang maghanda dahil ang susunod na makakalaban ng Pilipino ay hindi ang kapwa Pilipino kundi manggagaling sa labas ng bansa. Sa ngayon ay nakakaranas na tayo ng warfare laban sa China. Okay, so yan yung sinasabi natin, no? Maano natin na marami nang ginagawa itong China at nakapasok na nga po ito, no, dito sa Pilipinas, mga kababayan. No, yung mga ginagawa na yan ng China, posibilidad po yan na meron na po talaga silang mga ginagawang warfare sa loob po ng ating bansa. At isa na nga po dyan yung pagsalin nila sa mga kaguluhan political po dito sa atin para mahati-hati ang mga Pilipino. Diba? Yun yung isa sa mga strategy na kanilang ginagawa. When I talk about warfare, we are already at war. I am not referring to the kinetic warfare that we see between Ukraine and Russia, or between Israel and Hamas. But we are experiencing already cyber warfare, information warfare, cognitive warfare, political warfare. Kaya't napakahalaga na dapat ay mulat tayo, lalo na at ang kalagayan ng seguridad ay patuloy na nagbabago. So, sinisingitan na tayo. The Communist China is already conducting united front works in our country. No? So, dapat aware tayo. Tayo mga sundalo, aware tayo. Diba? Yan yung sinasabi natin palagi dito. Ewan ko lang kung naiintindihan ng ibang mga kababayan natin, no? Okay, so yung sinasabi kasi natin dito, marami na talaga mga Chinese na nandito sa loob ng Pilipinas, no? At posibleng sila nga po ay miyembro po ng CCP. Okay? At isa sila sa mga kumikilos na puwersa para paghati-hatiin, pag-away-awayin ang mga Pilipino. Alam nyo, when it comes to sovereign rights ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, diba? Dapat nga mas tayo dyan, mas solid tayo dyan. No, mas suportado natin ang ating gobyerno pagdating po sa ating EEZ or yung pagtawag natin dyan ng West Philippine Sea. Diba? Yun yung isa sa ginagawa nila ng China na hati-hatiin, no, ang opinion ng mga Pilipino. Ine-example ko lang po, no, yung West Philippine Sea. Diba? Nahahati yung opinion natin dyan, which is dapat solid tayo. Diba? Solid yung suporta natin dyan. Pag sinabi nating West Philippine Sea, pag sinabi nating EEZ ng Pilipinas, dapat West Philippine Sea, amin yan, atin yan, sa Pilipinas yan. Diba? Anong nangyayari ngayon? No? Nahahati tayo. Sinasabi nila, walang West Philippine Sea. No? Wala tayong karapatan dyan sa West Philippine Sea. Sino ka? Diba? Maniniwala ba kayo o ibig ko lang sabihin na ano ba kayo? Kakampi ba kayo doon sa mga ganong klaseng tao? No? Kahit pa sabihin natin, no, na wala pa, hindi pa nailalapag yung rights natin, no, bilang magkaroon ng West Philippine Sea doon sa pangalan na yon. Pero karapatan pa rin natin yun nandiyan dyan po. May rights tayo dyan. Yun yung ipinaglalaban natin dyan sa EEZ na yan. Diba? Pero parang inaalisan tayo ng karapatan dyan eh. So huwag kayong magpapa-apekto sa ganon, no? Mag-stand kayo na sa atin yung West Philippine Sea, na sa atin yung EEZ na yan. Diba? Yun yung dapat nating gawin. Magkaisa tayong mga Pilipino. No, hindi po kathang-isip 'yun.
na pinapasukan na nila. They're already infiltrating our institutions, our schools, Totoo yan. our businesses, our churches, even our ranks in the military. No? So, kailangan nating magmatsyag. Ryan Lacanlale, Yan, no? So, eto mga babayan, sa isa pang mga balita, AFP, posibleng madamay ang Pilipinas sa gulo ng China at Taiwan, mga babayan. Okay, so alamin din natin to. Alam nyo bakit nakatutok tayo dito? Para maging aware po tayo, no, sa mga nangyayari. Hindi lang po puro politika, mga babayan. Maging aware tayo sa kung ano yung nangyayari, no, kahit sa labas po ng ating bansa na makakaapekto po sa atin. Diba? Yun yung mga pinag-uusapan natin dito. Okay? So tuloy natin to. Aminado ang Armed Forces of the Philippines na posibleng madamay ang Pilipinas sakaling mauwi sa giyera ang tensyon ng Taiwan at China. Ito ay matapos palibutan na ang Taiwan ng mga barko at eroplano ng China para sa isang military exercise. Okay, so pinalibutan po nila, no, etong Taiwan, mga kababayan. Naglabas din ng propaganda video ang China na ipinapakita ang pag-take off ng mga eroplano at ang mapa ng Taiwan na tila punteriya ng malawakang military operation. Ito yung isa sa strategy na sinasabi natin paulit-ulit, mga babayan, na yung mga ganyang strategy ng China para takutin po, no, ang mamamayan ng Taiwan, no, para yumuko sila. 'Di ba? Hindi nila suportahan yung gobyerno nila na magsarili. 'Di ba? Ang next na makikita natin diyan ng mga balita na nangyayari diyan, posible, no? Na mag-rally itong mga mamamayan ng Taiwan na sabihin wag nang lumaban sa China, no? Mag-join na lang tayo sa China, no? May mga mangyayari pong ganyan, sigurado po 'yan. At makikita natin, sigurado rin tayo na mga nasa likod niyan ay mga miyembro po ng CCP. Sigurado yan. Agad din nag-deploy ang Taiwan ng mga eroplano at barko para bantayan ang kilos ng mga Chinese. Dahil dito, pinaghahanda na ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo. Prioridad daw ang pag-rescue sa higit 200,000 OFW sa Taiwan. Kaugnay niyan, magkakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, ano po ang preparasyon na ginagawa ng AFP kaugnay ng tumitindi nga pong tensyon ng Taiwan at China, lalo't ilang kilometro lamang po ang layo ng Taiwan sa Pilipinas? Ay, Ma'am Cheryl, no, foremost po, would like to put into context ito pong speech ni General Browner. Una po, we do not want to cause unnecessary panic po, no, para sa ating mga kababayan. Bagkus po, ito pong mga statements natin ay assurance po na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas ay naghahanda po sa anumang eventuality. Pwede po itong defense ng ating bayan hanggang po sa pag-responde natin pati po sa ating mga sakuna. Yun yung sinasabi dito, mga babayan, na hindi ito para mag-cause tayo ng panic. Ganon din yung sinasabi nga natin, no? Yung kagaya na sinasabi natin, no? Yung sinasabi ko sa inyo na ito ay para makapaghanda po tayo, no? Para alam natin, para aware tayo sa mga kung ano yung mga nangyayari. Hindi lang po sa loob ng bansa natin, hindi lang po sa politika. Mga babayan, aware tayo sa mga nangyayari sa labas ng bansa natin, sa mga kapitbahay natin na maaari o posibleng makaapekto rin po sa atin. 'Di ba? Yun po yung ating mga ginagawa dito, yun yung sinasabi namin dito, o yun yung ini-explain namin sa inyo. 'Di ba? Kumbaga, itong balita na to ini-expand lang natin, no, hinihimay-himay natin at nagbibigay tayo ng mga komentaryo natin dito. 'Di ba? Ito po sa nasabi po ni General Browner doon po sa anniversary ng Northern Luzon Command. Ito po kasing Northern Luzon Command, joint operation area po nila. Ito pong dito sa northernmost part, which is yung playing ground, so to speak, nitong parating pong balikatan exercises. So, kaantabay po niyan, no, yung Armed Forces of the Philippines po, kahit ano pong kaganapan sa region natin, bahagi po ng mandato namin na protektahan po ng bayan
at yung ating mga mamamayan. Mhm. So lahat po ng eventualities, be repatriation or disaster assistance, humanitarian assistance and disaster response, kasama po yan sa mga pinaghahandaan po natin. Mhm. At may coordination na rin po ba ang AFP sa DMW? Kasi I suppose sila po ang makakapag-assess kung kailangan na bang iuwi ang ating mga kababayan? Sa ngayon, wala pa yan. Ito ma'am, yung pong statement ni General Browner, ma'am, no, it's in general po. Our whole preparation in terms of our defense capabilities and HADR efforts. For any contingency plans po, part po kami ng isang grupo po, no, which is a whole of government approach kung ano man po ang mangyari. So in close coordination po tayo dyan with DFA, with DMW, with Bureau of Immigration, and kung ano po ang role na gagampanan po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, gagampanan po natin yan, ma'am. Ngayong Abril, nakatakda rin po ang large-scale joint exercises ng Pilipinas at Amerika. Hindi nyo naman ho ba ito nakikitang posibleng makadagdag sa tensyon laban ho sa China? Ito ma'am, continuous naman po natin ginagawa ito. Since last year pa po ma'am, no, itong balikatan talaga naman pong continuous yan na ginagawa natin. But since last year po, talaga pong napakarami nating exercises na kinoconduct because we have been strengthening our alliances with Tama. like-minded nations and well-meaning nations. Yun mga kababayan. Kaya tayo nagkakandak ng mga drill, mga exercises, kasama yung mga kaalyado nating bansa para mas ma-strengthen natin, no? Para mas masanay tayo, 'di ba? Mas ma-develop natin yung mga skills natin, lalo na't merong ganitong banta galing sa China. 'Di ba? Yung mga pangaharas na yan ng China, mga kababayan, anytime pwedeng mag-develop 'yan, no? O mag-escalate 'yan ng isang napakalaking tension. Kaya mas maganda na naka-prepare tayo or ready yung bansa natin in any case scenario, no, na posibleng mag-ugat diyan sa mga ginagawa na yan ng China. Diba? So kayo, ano masasabi ninyo dito? I-comment sa ibabaan yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Dito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.